Hey guys, so our topic for today is from our Physical Science Quarter 1, Module 1, which is entitled The Formation of Heavy Elements. And Module 2, which is entitled The Concept of Atomic Number Led to the Synthesis of New Elements in the Laboratory. Our objectives: the periodic table of elements consists of different elements from hydrogen, helium, lithium, beryllium, all the way up to organeson. Ano? So, meron din yung iba't ibang groups. Nandiyan yung ating mga metals and metals. So, didiscuss natin yan on the following lectures. So, makikita natin yan. For example, hydrogen, nasa gitna ang symbol daw. Symbol. So, ang hydrogen, ang chemical symbol niya or ang element symbol niya ay H. So, upper right, upper left, yun yung atomic number. So, atomic number 1, element number 1, ang hydrogen. Sa baba ng symbol ay nandiyan yung name. So, H, ang kanyang element name ay hydrogen. Sa baba ng name ay nandun yung ating atomic mass. So, ang atomic mass or atomic weight ay 1.008 para sa hydrogen. The upper right ay valence electrons, or the electrons in the outermost shell of an atom. So, positive 1 at negative 1. So, ito ang makikita natin sa ating periodic table of elements. Minsan, ganyan lang yung makikita sa gitna. Ang element symbol or chemical symbol, hydrogen, in this case, hydrogen, ang kanyang element name. Ang kanyang atomic mass or atomic weight is 1.008 at ang kanyang atomic number ay 1. Ito ang makikita natin sa ating periodic table of elements. And when we say elements, ibig sabihin yan yung chemical natin, yung chemical atoms natin. No? Okay, so, katulad nung dati sa Earth and Life Science, magsisimula tayo sa Big Bang Theory. Ano ba ang Big Bang Theory? No? Big Bang Theory is first proposed by Belgian priest. So, ano siya? Pare pa siya, no? Pare. Georges Lemaitre, who claimed that the universe may have begun from primordial atom. So, hindi lang to basta kiniklaim niya, no? Merong evidences, ano? Kung pag-aaralan nyo, merong mga evidences si George Lemaitre na sinusuportahan ng iba pang scientist, ano? So, siya ang unang nag-propose ng Big Bang Theory. And again, ang Big Bang Theory is doon ang galing lahat ng makikita natin sa universe, ano? Right after Big Bang, the protons and neutrons combined and formed light elements, hydrogen and helium in the process of Big Bang nucleosynthesis. So, nagkaroon ng hindi explosion ng Big Bang, ha? So, ang connotation kasi ng iba is Big Bang Theory daw is sumabog. Actually, wala namang sumabog. Ano? Nagkaroon ng fast expansion. Ano? Dumami ng dumami, lumayo ng lumayo. Ano? So, ano yung mga lumayo na yon? Ay yun yung ating mga building blocks ng ating subatomic particles. Ano? So, pag sinabi nating subatomic particles, sa ilalim, submarine. Sa ilalim ng tubig, in this case, subatomic. Hindi nasa ilalim ng ating atom. Ano yung mga yon? Nandiyan yung ating protons, nandiyan yung ating electrons, at yung nasa gitna, ay kasama ng proton, ay ang neutron. No? So, yung mga yon, nabuo sila. Una silang nabuo. Ang neutron, proton, at saka electron. Hiwa-hiwalay pa sila sa universe ng unang panahon. Ano? So, yung expansion ng universe is unti-unting nag-slow down. Ano? At kapag ka nag-slow down na expansion, unti-unting lumalamig. And kapag ka unti-unting lumalamig, itong mga particles na ito na pag-alagala sa universe, yung mga protons and neutrons ay unti-unting magdidikit. Unti-unti silang magdidikit. At ang unang nabuo na element after the Big Bang ay yung ating lightest element and it is the most abundant in the universe ay yung ating hydrogen. Sumunod na nabuo ay yung ating helium. At ang pagbubuo na yan ng mga light elements, hydrogen, helium, at saka other light elements katulad ng lithium at beryllium, trace elements lang ang nabuo. So, yung apat na yan, hydrogen, helium, lithium, beryllium, sila mga kauna-unahang nabuo na elements right after the Big Bang. At ang process na yon, ng pagbuo na yon, it is called Big Bang
nucleosynthesis. Ano? Big Bang, nucleosynthesis. Nuclear, the synthesis of nucleus right after the Big Bang. Pagbuo ng elements right after the Big Bang. Okay? So, doon nabuo ang ating hydrogen, helium, beryllium, at saka, lithium sa Big Bang nucleosynthesis. And itong mga elements na ito, hydrogen, helium, lithium, at beryllium, ito yung mga parang gasolina, no? Ito yung mga kailangan, itong mga needed elements para makabuo tayo ng isang star, no? So sa pagbubuo naman yan, pagsasama-sama ng helium, hydrogen, lithium, at beryllium, makakabuo tayo ngayon ng isang star. Okay, anong star? Hindi si Patrick Star, edi yung katulad ng ating sun, no? Ang sun natin ay isa din namang star, so makakabuo tayo ng star. And as the star ay palaki ng palaki, parami din ng parami ang elements nating nabubuo, ano? At ang tawag sa mga elements, sa process ng pagbubuo ng elements during a star formation, ang tawag natin ay stellar nucleosynthesis. Bakit? Ang stellar kasi, ang ibig sabihin ng stellar ay star, no? And again, nucleosynthesis is the creation or pagbubuo ng mga nucleus. So ang mga element na nabuo during a star, habang nabubuo ang star, tinatawag natin na process ay stellar nucleosynthesis. So before we move on your module, nakalagay dyan, gagawin natin ang ating activity. Label the sequence of star life cycle. Use the hints or clues found in the table below this diagram. So, meron dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasan 6, 6, 7, 8, 9, 10, no? Star life cycle, ito yung mga, no? Pwede nyo i-post itong video na to try and answer yung mga sagot na yan. 10 items. So, yung clue na sinasabi, yung nasa baba daw, ito yun. So, hints or clue. Average star at saka massive star. Okay? So, please answer it and we'll be right back. Okay. So, ang sagot natin, although meron pa dito, sa nauna, ay ito yun. Ano yung mga yan? So, life cycle of stars. Although meron pa dito yung kauna-unahan, ang sumunod doon ay protostar, no? Sa pagsasama-sama ng mga helium, hydrogen, lithium, at beryllium, makakabuo siya ng isang protostar or pinaka-base ng ating star. Ano? After that, since nagja-jump pack yung ating mga elements sa gitna ng star, unti-unting mabubuo, unti-unting lalaki, unti-unting iinit, hanggang sa maging main sequence star. At ang ating sun na isa ding star ay nasa ganito ng stage na isa na siyang main sequence star. So after millions or billions of years, dalawang pupuntahan ng ating main sequence stars. Kapag average size, katulad ng ating sun, pwede siyang maging isang red giant star, no? Kapag naman sobrang laki ng isang star, pwede siyang maging red super giant star. So, ang red giant star, katulad ng ating sun, o pwedeng kapag naubos na yung nuclear reaction sa loob ng kanyang core, sa gitna ng star, unti-unti na siyang lumalamig, magiging siyang white dwarf. And after maubos na yung fuel niya na nagsusunog sa kanya, magiging siyang black dwarf. So, isang possibility na maging ganito yung ating star. Kapag naman ang isang star ay sobrang laki, naging red supergiant star siya, and nagko-cool down sila, magkakaroon ngayon ng supernova. And when we say supernova, you say napakalaking star, no? Merong posibleng magkaroon ng pagsabog, no? Supernova explosion, ibig sabihin, no? At kapag supernova na siya, dalawang pwede niyang kahinatnan pa. Pwede siyang maging neutron star, or pwede siyang mag-end up like a black hole. So, ito yon. Stars about the same size as our sun. This follow the left-hand path. Itong kaliwang po. Kasi nga same. Main sequence star, the giant white dwarf, at saka black dwarf.
Mas bigger sa ating star, main sequence star, red supergiant, supernova, neutron star, or black hole. As the star progresses, as the star heats up and cools down, may mga elements tayo na nabubuo. Ano yung mga elements na yon? So the elements such as helium, hydrogen, lithium, beryllium, etc. etc. Kung makikita natin ang ating periodic table from helium up to iron. Ano? Hanggang iron lang ang kaya niyang mabuo. No? Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga protons at saka neutrons, nakakabuo tayo ng elements heavier than hydrogen, hanggang iron lang siya. And after iron, wala na siyang mabubuo. No? Ang tawag sa process ng pagbubuo ng mga yon, again, is stellar nucleosynthesis. Hanggang iron lang ang pwede niyang mabuo. Ano? So, for heavier elements na mas mabigat pa sa iron, mabubuo yan kapag nagkakaroon na tayo ng tinatawag nating supernova. Ano? Yung sasabog na yung star. Sasabog na yung ating red supergiant. Ano? Ang tawag natin doon ay supernova. At ang mga process na yon, ang process ng pagbubuo ng elements heavier than iron. Ano ba yung mga elements heavier than iron? Titingnan natin sa periodic table of elements. Ano? Ang process sa pagbubuo na yun is called a supernova nucleosynthesis. The explosion of a star of a supernova or supernova is believed to be the source of other elements heavier than iron. During the explosion, these heavy elements are dispersed into the space. Aside from gases, hydrogen, and helium in the space, other evidence of star formation is energy emitted during the nuclear reaction. So, mabubuo ang mga elements heavier than iron kapag sumasabog na yung star, kapag nagkakaroon tayo ng supernova explosion, and the process is called the supernova nucleosynthesis. We discussed yung ating Big Bang. Ano? Doon nagsimula ang pagsisimula ng creation ng ating elements, which is called the Big Bang nucleosynthesis. And after ng Big Bang, nagkaroon ng rapid expansion ng mga particles. Yung mga particles yun nagsama-sama, nakabuo tayo ng protons, neutrons, and electrons. You know? Hindi nagtagal, yung mga particles na yun is nagsama-sama ulit. Yung mga ang unang nabuo na element is yung ating hydrogen. And then pagkatapos, yung ating helium, and then lithium, and then beryllium. And yun ang kailangan natin para makabuo ng star. Ang point na to, itong may kulay pula, yan yung tinatawag nating singularity, ano? Kung saan nagsimula yung Big Bang. Nandun lahat ng bagay sa universe sa singularity na yun. It is a one-dimensional point which contains a huge mass in an infinitely small space where density and gravity become infinite and space-time curves indefinitely, and where the laws of physics, as we know them, cease to exist. So, from the singularity, nandoon yung lahat ng materials from space, then nagkaroon ng Big Bang, no? Nagkaroon ng rapid inflation, and then nagka-cooling, and then nagkaroon ng structure na yung mga planets, meteors, comets, stars, yan na yun. Lahat ng mga yon, bago sila mabuo, ay nanggaling sila sa iisang point, which is tinier than an atom, which is called a singularity. Okay, so yung mga elements na yun, siyempre, ang iba naman dun is hindi ka agad na-discover, no? May mga elements na recently lang nagkaroon ng pangalan, no? Tulad ng Einsteinium. Bago lang yun, ano? This millennium, if I am not mistaken. But, nung una, yung kukunti pa lang yung mga elements na known sa atin, ang unang nag-compose or nagsama-sama ng mga elements na yan, yung pangalan, yung Russian or na si Dmitry Mendeleev. Ano? Kukunti pa lang yun. Sabi niya, the elements, if arranged according to their atomic weights, exhibit an apparent periodicity of properties. Ano? So, si Dmitry Mendeleev, inarrange niya yung mga elements known na dati pa according to their atomic mass or atomic weights. At sabi niya, merong
periodicity. And when we say periodicity, may pattern, no? May paulit-ulit. No? So, kaya, ang tawag niya doon, tinawag itong the periodic table of elements. Periodic kasi may pattern. So, nung una, ito pa lang yung mga elements na known sa atin. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. So, yung iba, hindi pa. So, ginrupo niya, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6. So, yung ibang elements, of course, ang iba ay na-discover, ang iba ay nagkakaroon ng synthesis or ginagawa or na-discover sa laboratory. So, from this periodic table of elements na arranged based on increasing atomic mass, ito na ngayon ang itsura ng ating periodic table. No? From here to here, sobrang dami na, no? Na hindi nga natin masaulo sa ulo. So, hindi naman talaga dapat siya sinasaulo. So, yung mga elements na iba dyan is synthesized na sa laboratory, no? Ginawa na sa laboratory. Katulad nitong mga dati, unknown pa itong mga nandito, no? Itong mga nihorium, flerolium, moscovini, mga UU pang nakalagay dyan, UU. So, nang na-synthesize siya sa laboratory, binigyan na siya ng mga pangalan, usually, yung mga nakadiscover ng mga yan. So, ilang personalities na nagkaroon ng contribution sa discovery ng ating mga element. Siyempre, ang isang element ay isang atom din. No? For example, an element of a hydrogen is also the atom of the elements. So, throughout the years, nagkaroon ng iba't ibang model ng ating atom. So, sa ngayon, alam natin is ganito ang itsura, di ba? Parang si Jimmy Neutron. Alam natin, nasa gitna ang nucleus, umiikot sa kanya yung electrons. No? Nasa gitna ng nucleus, magkasama yung protons at saka neutrons. So, ilang personalities. Number 1, si John Dalton. Si John Dalton, in 1803, ganito lang ang kanyang model, no? Ng atoms, hindi pa ganito. So, Dalton proposes the indivisible unit of an element is the atom. So, idea niya, ang unit ng ang atom is isang bagay na hindi mo mahati, indivisible unit. Hindi mo sa sobrang liit ng atom, hindi mo na mahahati. Paano? Tinawag niya yung billiard ball model. Parang yung kulay puti ng bilyar, no? Next is in 1904, si Thomson, karoon din siya ng idea, yung plum pudding model. So, siya ang nakadiscover ng electrons. So, he believed yung electron resides within a sphere of uniform positive charge and he called it the plum pudding model. Plum pudding, parang ano yun sa atin, hindi naman cupcake. No? Sa kanila meron pudding. So, ang kanyang idea, itong bilog na ito, yung ay positively charged isang malaking positively charged, tapos yung may mga dot na yon, ayun daw yung kanyang electron. So, siyang naka-discover ng electrons. So, in 1911, Ernest Rutherford proposed the Rutherford model. Rutherford demonstrated the existence of a positively charged nucleus that contains nearly all the mass of an atom. So, siya naman naka-discover ng nucleus, and together with the nucleus, nakita niya na ang bigat pala ng isang atom is parang nasa gitna lang, ano? Ito wala sa labas. So, siya naka-discover ng nucleus at saka sa nucleus magkasama ang protons at saka ang neutrons. So, 1913, Bohr model naman, si Niels Bohr. Yan. So, si Niels Bohr, naisip niya, baka naman hindi bilog ito, hindi naman sphere. Hindi kaya ang ating atoms ay para siyang solar system. Ano ba ang itsura ng solar system? Ang solar system natin, yung nasa gitna ang sun, then umiikot sa kanya yung mga planet. So, hindi kaya ang ating atom ay parang ganun din, no? So, nasa gitna yung nucleus na magkasama ang neutron at saka proton, tapos umiikot sa kanya yung electrons. Ito yung Bohr model, no? Ito yung ginagamit natin, ito yung ginagamit na logo ni Jimmy Neutron. And
Ito, recent lang din to, 1926. Recent, pero recent. Ito yung talagang the most accurate form ng ating atoms. Ano? Si Schrödinger ang nag-propose niyan, the electron cloud model. The correct model of atom, electrons occupy regions of space orbitals around the nucleus determined by their energy. So, ang proposal niya, ito namang electrons na ito hindi naman daw umiikot talaga dyan, hindi naman nag-stay in place. Ang electrons daw ay parang erratic ang kanyang behavior na umiikot. Ano? Hindi siya basta ikot lang ng ganyan. Erratic ang kanyang behavior. Kunyari, halimbawa, ito yung electron, yung kulay pula. Sabi ni Niels Bohr, ang electrons daw is parang umiikot lang yan. Parang planets. But, yung proposal ni Schrödinger, which is more accurate, hindi naman daw ganyan talaga. So, erratic ang behavior ng ating electrons. But, ang problema, sa mga computations, hindi natin ma-predict kung nasaan talaga yung electrons. Ano? So, mas madaling gamitin yung Bohr model sa pagko-compute kasi yung pattern ng ating electron is nasa isang lugar lang, ano? Compare dun sa electron cloud model. So usually kapag sinasabi nating atom, mas ginagamit pa rin natin yung kay Bohr, kay Niels Bohr or the Bohr model. Okay? So ito na yon. Ito na ang itsura ng ating usual na ginagamit na atom. So, ano ba yung nasa atom? Components of the nuclear model. Atom contains 3 subatomic particles. Again, subatomic. Subatomic. Pag sinabi natin submarine. Ang marine ay tubig. Submarine, nasa ilalim ng tubig. So, kapag subatomic, nasa ilalim ng atom. Ano? Contain 3 subatomic particles, namely protons, neutrons, and electrons. Ang protons at neutrons ay nasa gitna ng ating nucleus. Yan yun, nandun sa gitna. Yung kulay blue, yun yung ating protons, at yung kulay red naman yung ating neutrons. Electrons are arranged around the nucleus in energy levels. Each energy level corresponds to a particular orbit. So, ang electrons natin ay paikot-ikot lang siya dyan sa ating nucleus. The nucleus is tiny compared to the size of the entire atom. Much of the volume of the atom is empty space. So, ang nucleus daw is hindi makatotohanan itong diagram na ito. Talagang sobrang liit pala daw ng ating nucleus compared sa buong size ng atom. So, yung laking iyon, puro pala hangin ang laman. Hindi man hangin. Empty space daw. Empty space. Protons ay may charge yan. Protons are positively charged, parang battery. Protons, positive, tatandaan, P ay P, protons ay positively charged, ang electrons ay negative, at saka ang neutrons ay wala siyang charge, neutral. The number of protons is equal to the number of proton, or the number of electrons. So usually, kung ilan ang protons, 1, 2, 3, ganun din ang number ng electrons, 1, 2, 3. Okay? So sa ngayon, yan muna ang ating susundin. But, later on, malalaman natin hindi palagi yan ang totoo. Minsan, dumadami ang protons kaysa sa electrons. Minsan, dumadami ang electrons kaysa sa protons. Ha? So, for example, ito yung makikita natin usually sa ating periodic table of elements. This is the chemical symbol. Ito yung number 6 is the element number. So, it is the same as the number of protons. So, sa ang carbon, ang element number niya ay 6. Ibig sabihin, ito din ang number of protons. Ibig sabihin, meron siyang 6 na protons. So, ito yung model niya ng atom. Bibilangan natin ang protons, yung positive, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 ang kanyang protons. And sabi kanina, ang number ng protons is just the same as the number of electrons. So, kung meron tayong 6 na protons, ay dapat meron din tayong 6 na electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang tawag natin dyan ay neutral atom. So, itong 12 na to, 12.107, ito yung ating atomic mass. Atomic mass, pag sinabi natin atomic mass, ay di yung bigat. Ano? Usually, ang atomic mass
Ito kasi ay average ng lahat ng carbon, ano? But usually, katulad nito, ang ating kasing atomic mass is equal to protons, the number of protons plus the number of neutrons. In this case, protons plus neutrons, bibilangin natin kung na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. So, ang atomic mass nitong carbon na ito ay 12. Ano? And again, kaya ito may point, marami kasing klase tayo ng carbon, no? Ang tawag natin doon ay ang tawag natin doon sa iba't ibang klase ng carbon ay isotopes. Nagkaka-iba-iba sila sa number ng neutron sa kanilang nucleus. And again, simplified, ang atomic mass ng isang element, ng isang specific element, in this case, this specific carbon, ang kanyang atomic mass is bibilangin lang natin kung ilan ang number ng protons at saka ilan ang number ng electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang atomic mass ng specific carbon na ito ay 12. Okay? But, kapag nagko-compute na tayo, iba na ang ating pagsusulat. Mamaya, ating titingnan kung paano. So, atomic number and the synthesis of new elements, Moseley's law implies that the identity of an element is directly related to its atomic number. Yung kasing experiment ni Henry Moseley, na-discover niya using X-rays na bawat element pala ay mayroong kanya-kanyang specific na number of protons. So, again, ang number of protons is equal to the element number. No? Walang dalawang elements na magkapareho ng number of protons. So, kung mapapansin nyo sa ating periodic table of elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yung kanyang atomic number. So, walang dalawang element ang may parehong atomic number. Yun ang na-discover niya. No? So, he used this to rearrange Mendeleev's old periodic table and guess the elements that are not yet to be discovered. Again, yung periodic table ni Mendeleev is arranged from increasing atomic mass. Ano? But using Moseley's discovery, nire-arrange niya yung kanyang periodic table according naman ngayon sa increasing atomic number. So, increasing atomic number, may makikita na tayo kung alin ba yung kulang. Ano? Halimbawa, atomic number 7 at saka atomic number 8, magkakaroon ka na yun, atomic number 6 at saka atomic number 8, magkakaroon ka na ngayon ng idea kung ano yung atomic number 6. Kasi lahat ng elements ay merong specific na atomic number. Walang element na magkapareho ng atomic number. Ha? The implication about the atomic number also suggested the method by which elements can be synthesized from old ones, at least theoretically, in laboratory. For example, again ulitin ko, ang atomic number ay specific sa isang element lang. Walang element na pareho ng atomic number. For example, ang nitrogen pala, with the atomic number 7, ang atomic number 7, ang atomic number is just equal to the number of protons. So, itong nitrogen, meron siyang 7 protons. Ibig sabihin, kung itong 7 protons na ito, bawasan ko ng isa, sa laboratory, magiging 6 na siya. So, kapag ka 6 na ang kanyang atomic number or 6 na ang kanyang number of protons, hindi na siya neutron. Kasi, hindi na siya nitrogen. Mag-iiba siya ng identity. At ang may atomic number 6 or may 6 protons lang sa ating periodic table ay ang carbon. Okay? Ulit, ang nitrogen ay may 7 protons or atomic number 7. Pag tinanggalan ko yan ng isang proton, magiging 6 na siya. Hindi na siya nitrogen. 6 is carbon. Okay? Another example, phosphorus. Atomic number 15. Ibig sabihin, meron siyang 15 na proton. So, pag dinagdagan ko siya ng isang proton, magiging 16 na siya. And again, hindi na siya phosphorus.
Hindi na siya phosphorus. Ano? Kasi 16. Ang 15 atomic number ay specific lang kay phosphorus. Kung naging 16 yan, hindi na siya phosphorus. Sa ating periodic table, ang atomic number 16 ay sulfur. Another example, yung uranium, atomic number 92, ibig sabihin meron siyang 92 na protons. Kapag hinati ko sa dalawang 92, so 92 divided by 2 is equals to 46. Pag hinati ko yung uranium into 2, magiging dalawang 46 yan. So makakabuo ako ng dalawang palladium na 46 ang atomic number. Okay? So, ang ginagawa natin yan, yung kanina, yung binawasan ng isang proton, dinagdagan ng isang proton, hinati sa gitna, ang tawag natin dyan ay nuclear reactions. Kasi, hinahati natin ang nucleus. Bakit? Ang protons ay nasa nucleus. Magdagdag tayo, magbawas, hatiin, nasa nucleus ang lahat. So, nuclear reactions. They are called nuclear because the processes happen in the nucleus of an atom. Kapag nagdadagdag tayo ng proton, kagaya nung natin ginawa, ang tawag natin doon ay nuclear fusion. Fusion, pag nagdagdag tayo ng kahit ilang proton. Kapag naman hinati natin, pag hinati natin yung ating number of protons, ang tawag natin doon ay nuclear fission. So, wag malilito, fusion, pagdadagdag, fission, maghahati. The synthesis of new elements in the laboratories require nuclear reactor or particle accelerator. So kapag magdadagdag tayo ng proton or magbabawas o maghahati ng protons, ginagamit natin ang nuclear reactor or particle accelerator. So sabi ko kanina, sa pagko-compute, ibang pagsulat natin sa mga elements. So paano? Ganito. So, ang element natin, halimbawa, meron tayong element na X, although wala naman, ito yung sinusulat natin nasa gitna, ito yung symbol ng atom, Meron tayong isinusulat na A, usually number yan, sa upper left ng ating symbol, ang tawag natin dyan ay mass number. Mass number. Again, ang mass number, sulat natin. Ang mass number is just equals to the number of protons plus the number of neutrons. So, we will be denoting protons as P positive to denote its charge and N to the 0, which is neutron na walang charge. Tapos may sinusulat din tayo sa baba ng atom, lower left, Z. Ito yung ating atomic number. Okay? Again, ang atomic number is just equal to the number of protons. Example, sinulat natin ang He, helium. Ang helium, dito ang ating chemical symbol, nasa taas niya, mass number. So, ito yung mass number. Meron din tayo sinusulat na atomic number. So, ito, mass number, again, is just equals to the number of protons plus number of neutrons. And yung ating atomic number is just equals to the number of protons. Okay? So, magkakaroon tayo ng computations dito sa module na ito. Ang tawag natin dyan ay completing reactions for nuclear reactions. Completing equations for nuclear reactions. So, ganito nagde-determine ng mga dinetermine kung anong mga elements ang kulang sa ating periodic table. We have discussed and illustrated nuclear reactions through equations. The two principles that must be borne in mind in writing nuclear reactions are the following. So, in writing nuclear reactions, ito yung mga kailangan nating isalang-alang. The conservation of mass number and the conservation of atomic number. So, mamaya, i-explain natin yan. Now, it's your turn to write one. So, it's fun. Napakadali. Simple. Example number 1, completing an equation
for fusion. So we have here a chemical reaction. Yung dalawang H daw, dalawang hydrogen, nagbanggaan. Ang isang H na ito is may mass number na 2 at may atomic number na 1. Ito ay H, hydrogen na may mass number na 3 at atomic number na 1. Nagbanggaan daw yung dalawang hydrogen. Nung nagbanggaan sila, nakabuo daw ng helium. Plus isang, kapag ganyan ng symbol, isang naalala nyo dati, yung Big Bang, separated pa yung protons and neutrons. Protons at neutrons. So in this case, nagbanggaan ang dalawang hydrogen, nakabuo ng isang helium, tapos isang pag-alagalang neutron. And it is usually denoted by this N10. Ang tinatanong sa atin, what is the value of X? Ring X na rin, kung may value man sa X. And again, ito ay mass number. So, paano yan? So, let us solve. Sulat muna natin dito. 2, 1H plus 3, 1H will yield X2HE helium plus isang free na neutron. 1, 0. So again, ang sinasabi ko kanina, conservation of mass number. Conservation of mass number. Ang ibig sabihin noon, kapag inad-add mo itong mga mass number nito, dapat equal siya pag pinag-add mo yung mass number na yun sa kabila na reaction. Conservation of atomic number naman, atomic number ay nasa baba, kapag pinag-add mo ito, dapat pareho siya sa mass number nung nasa kabila na reaction. So in this case, conservation of mass number 1 plus 1 ay 2. So dapat 2 din sa kabila. So 2 plus 0, 2. So tama yun. Tama. So paano natin solve? Ang hinahanap sa atin is yung mass number ng X. Sulat nga ulit natin. 2, 1H plus 3, 1H will yield X2HE plus 1, 0N. So, ang gagamitin natin using conservation of mass number. So, mass number nasa ibabaw. Ito dapat, kapag pinag-add natin, dapat daw ay equal dun sa kabila. X at saka yun. So, isusulat natin ito, So, 2 plus 3, yung arrow natin is magiging equals na, is equals to X plus 1. Yun yung nasa ibabaw. Ito yung, 2 plus 3, yung arrow natin is magiging equal, X plus 1. So, yun. So, parang math lang ito, So, 2 plus 3 ay 5 is equals to X plus 1. So, i-isolate dapat natin yung X. So, ililipat natin yung 1 sa kabila, Pag nilipat natin yung 1, syempre, magiging minus 1 na yan. Hindi na siya positive 1, magiging minus 1. So, ita-transfer natin ito dito sa kabila. Magiging 5 minus 1 is equals to X. X is equals to 5 minus 1 ay 4. Yan ang sagot natin. So, ang tanong kanina, ano daw ang mass number ng helium na yun? So, alam na natin, ang mass number ay 4. Okay? Simple lang, Next. So, hindi lang mass number, hindi lang atomic number ang nawawala dito. So, ang nawawala na dito ay yung element. So, kapag nagbanggaan daw ang hydrogen at saka molybdenum, magre-result daw siya sa kung anumang element ito, kung anong element yan. Sabihin natin ay kung element Z, mass number X, at saka atomic number Y, plus isang free pag-alagala na neutron. So, paano yan?
So, first, isulat mo na, lipat tayo dito. So, 2, 1, 2, 1, 2, 1, hydrogen, 2, 1, hydrogen, plus, molybdenum, 98, at saka, 42, will yield. So, kung ano man yan, ano? Kung ano. Sabihin natin yan ay Z, at saka, X, Y, plus 1, 0, and. So, unang muna natin gawin, edi yung ginawa natin kanina, pag equal muna natin itong nasa taas, mass number, no? So, using conservation of mass, so, 2 plus 98 will yield, magiging equals na siya, magiging x2 plus 1. Na? So, 98, 99, 100 equals x plus 1. So, again, lilipat itong plus 1 dun sa kabila, magiging na minus 1 na yan. 100 minus 1 is equals to x. X is equals to 99. Tama? So, 99. Meron tayo ditong element, kung ano mang element yan, na 99. Ha? Next, yung nasa ilalim naman. Nasa ilalim, 142, y0. Ang gagamitin naman natin dyan, use mass number to. Using conservation of atomic number. Atomic number, itong nasa bawah, 1 plus 1 plus 42 equals y, ito yung unknown natin, y plus 0. So, magiging ano yan? Alam na agad natin. 43 equals y. Y is equals to 43. So, meron na tayong x, meron na tayong mass number, meron na tayo nito. Alam na natin yan, 99. At meron na tayong y, which is 43. Ang di na lang natin alam ay kung anong element yon. Paano natin malalaman kung aling element yon? So, in this case, gagamitin natin yung ating atomic number na na-compute kanina. Sabi natin kasi, walang dalawang element ang mayroong magkaparehong atomic number. Ano? So, in this case, nakakuha tayo ng 43. Ibig sabihin, iisa lang naman sa ating periodic table, sa lahat ng elements, ang mayroong atomic number 43. So, in this case, alam natin ang atomic number 43. Pupuntahan natin ngayon ang ating periodic table. Hahanapin natin kung ano yung element na mayroong atomic number 43. In this case, so hanapin natin. Ito ay 1, 3, 11, 19, 37. Dito tayo magsulat. 37, 38, 9, 40, 41, 42. Molybdenum din. No, molybdenum din. MO. So, 42 ay MO. Kaya ang ilalagay natin dito ay MO din. MO. So, ang Z natin is equals to MO. So, ito, molybdenum din. So, kung uulitin natin na to check, so, meron tayo dyang 21H plus 98, 42, molybdenum will yield. So, ang sagutan natin dyan ay 99, 43,
molybdenum din, plus isang free na neutron. So, ito yung complete na nuclear reactions. So, ang nangyari dito, nagbungguan ang molybdenum at saka hydrogen. Ang nangyari, nakabuo ng bagong isotope ng molybdenum na wala yung hydrogen. Naging free neutron na lang siya. Okay, ang magiging final answer natin dito ay yung complete nuclear reaction. So, ito ang aking titingnan. Ito ang aking titingnan. Ito yung hinahanap natin kanina. Gets? Kaya pa yan. Next. Ano to? Okay. So, mali rin, no? So, let us na lang. Ang sagot ay 42H8. Try natin kung tama. So, gold, 179.79. So, meron tayong gold, 179. Ay, mali. Sige. Sabihin natin 79 AU plus iridium, 175.77. Ang tanong natin dyan ay yield pala, will yield. Ulit. Gold, 179. 79. AU. So, ang nangyari, nabasag yung gold na atom. Nagkaroon ng 175.77 na iridium. Ang tanong dapat dyan plus ano pa? Ang nangyari? Nabasag ang gold na 179.77. Again, nasa taas ang mass number, nasa baba ang atomic number. Nabasag ang gold, nagkaroon ng iridium plus ano? So, paano na-solve yung kanina? So, sabihin natin ulit dito, ang missing dito ay X, Y, at saka Z. So, hahanapin natin ang mass number, atomic number. Pag nakuha natin ang atomic number, makukuha na natin ang chemical symbol. So, paano? Using conservation of mass number. So, yung nasa taas, 179 equals 175 plus X. No? So, ililipat natin yung 175 sa kabila, magiging negative na yan. 179 minus 175 is equals to X. So, 179 minus 175, X will be equal to 75, 76, 77, 78, 79, 4. So, ang mass number natin ay 4. Next, kukunin naman natin yung nasa baba using conservation of atomic number. So, 79, ito magiging equals 77 plus Y. Plus Y. So, yung 77, malilipat sa kabila, magiging minus 79 minus 77 equals to Y. Y equals 79 minus 77 is equals to 2. So, from the periodic table, hanapin natin ngayon ang atomic number 2. So, ano ba yung may atomic number 2? 1, 2, ay helium. Ibig sabihin, yung hinahanap natin ay helium. Ano? So, Z is equals to helium. Z is equals to helium. So, ang complete nating nuclear reaction, susulat ko din sa taas, wala ng space, 179 over 77 gold will yield, nasulat 175, 77 iridium plus
E di susulatan natin 4,2He. Ano yung final answer na nuclear reactions. Okay? Simple. Next. Find the missing element. An isotope of aluminum or aluminum-27 is bombarded with H2. Find the missing element. So, yung aluminum daw, itong aluminum na ito ay ibinaril daw. Ano? Binaril ng hydrogen 2,1. So, nangyari, nabasag yung aluminum, nagkaroon tayo ng panibagong element na nabuo. Kung ano man are, plus helium na 4,2. So, let us solve. So, 2,1H plus 2713 aluminum will yield blank plus 42He. 42He. Again, let us denote yung mass number ay X, atomic number ay Y, at saka Z yung ating chemical. So, using conservation of mass number, so yung nasa taas, 2 plus 27 equals X plus 4. So, mangyayari ito, 27 plus 2, 27, 28, 29 equals X plus 4. Yung plus 4, lilipat sa kabila, magiging 29 minus 4 is equals to X. Ang X natin is equals to 25. Ano? Tama? 25. Ang mass number natin hinahanap ay 25. Next, using conservation of atomic number. Nasa baba, 1 plus 13, no? 13 equals Y plus 2. So, 13 plus 1, 14 is equals to Y plus 2. Yung 2 ay lilipat sa kabila, magiging negative. 14 minus 2 is equals to Y. Y is equals to 12. Again, para malaman natin kung anong element, hahanapin natin ngayon kung ano yung may element na atomic number 12. Para malaman natin yung Z. So, ang atomic number 12, 1, 2, 3, 4, asan yun? 13, 12. 12, magnesium. So, magnesium yun. Magnesium, Mg. Okay? So, to write the complete nuclear reaction, ito yung ating magiging result. 21H plus 27, 13 aluminum will yield 2512 aluminum, Mg pala, Mg plus 42He. Ito yung ating nuclear reaction. Simple. So, nangyari, binato. Ano? Binato yung aluminum. Yung atom ng aluminum, binato ng atom ng hydrogen, nabasag ngayon yung aluminum, nakabuo tayo ng magnesium at saka helium. Simple. Okay? Okay, another one. How to transmute mercury into gold. So, meron tayong H11, binato daw natin sa mercury, 280, makakabuo daw tayo ng element something plus helium 42. So, anong element yon? We will solve. So, H11 plus 280 Hg will yield something, sabihin natin X, Y, Z plus He, 42He. So, using conservation of
of mass number so na yung 1 plus 200 is equals to x plus 4. 201 equals x plus 4. 201 minus 4 is equals to x. X is equals to 89, 100, 97, 98, 99, 100, 197, 198, 99, 200, 201 is equals to 197. May mass number tayo na 197. So, next, compute natin ang atomic number using conservation of atomic number. So, 1 plus 80 equals y plus 2. So, 81 equals y plus 2. 81 minus 2 equals y. Y is equals to 79. So, again, para malaman natin yung element Z, hahanapin natin yung atomic number 79 sa ating periodic table. Atomic number 79 ay gold. Au. Gold. Au. 79. So, ito ay gold. So, kung susulat natin ng nuclear reactions, meron tayong 11H plus 200 ATHG will yield 197.79 Au plus 42He. Yan ang ating final nuclear reaction. And that's how you solve nuclear reactions. Okay? So, kung may tanong kayo, mag-chat lang kayo sa akin at titingnan natin. So, that's it. I'll see you next time. Bye-bye.